Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang maituro ni Jesus sa mga tao ang kanyang aral, siya'y pumasok sa Kapernaum. Dooy may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginagawa ni Jesus, nagpasugo siya sa ilang matatanda sa mga Hudyo upang ipakiusap kay Jesus na puntahan at pagalingin ang alipin. Nang makita niya si Jesus, taimtim siyang nakiusap sa kanya. Siya'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa, wika nila. Ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinagoga. Kaya't sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na sila sa bahay, ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at ipinasabi ang ganito, "Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan. Ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin. Sapagkat ako'y isang taong nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at may nasasakupan din po akong mga kawal. Kung sasabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito. Ito'y ginagawa niya." Namangha si Jesus nang marinig ito at humarap sa makapal na taong sumusunod sa kanya. Sinabi niya, "Kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananalig." Pagbabalik sa bahay, naratnan ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ang ating pagbasa ngayon, lalong-lalo na ang ating ebanghelyo, ay nagpapaalala sa ating lahat na tayo ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon o regalo ng tinatawag na autoridad, o di kaya yung authority na ito ay mayroong kaakibat na kapangyarihan. Ngunit paano ba natin pagnilayan, mga kapatid, ang regalo ng pagkakaroon ng authority o pagkakaroon ng kapangyarihan? Paano ba natin ito pagnilayan sa perspektibo ng pananampalataya at pagsunod natin sa Diyos? Kasi po, mga kapatid, marami pong maaaring ating gawin o maging epekto ng regalong authority at kapangyarihan sa atin. Hindi man natin minamasama, maaring ang perspektibo ng mundo ay kapangyarihan ko ito, otoridad ko ito, gagamitin ko ito para sa aking pansariling bawat isa. Kaya upang tayo ay magabayan sa ating paglalakbay pananampalataya, palagi nating ibabalik ang ating tuon sa naging halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya paano ba ng Panginoon ito isinabuhay? Alam ninyo, mga kapatid, from the very beginning na ang Diyos ay ipanganak,
ipinagkaloob na ng Ama ang lahat ng otoridad at kapangyarihan ng langit at lupa sa Kanya. Pero napansin natin at kung ating pinagningilayan ang buhay ng Panginoon, hindi niya ito ginamit upang mapasama ang Kanyang sambayanan. Ginamit niya yung authority niya at kapangyarihan upang maipalaganap ang pag-ibig, upang mabuhay muli ang pananalig ng sambayanan sa Panginoon. At ang pinakamaganda na ginamit na otoridad at kapangyarihan ng Diyos, hindi para sa kanyang sarili. Kasi pwede niyang, I have the authority and power. I will all cast you up, down, on the hell, sa impyerno, sa inyong ginagawang blasphemy, sa inyong pananakit. Ano po? Pero hindi po yun namumutawi sa bibig ng Diyos. Ang namumutawi na otoridad at kapangyarihan ay pag-ibig at pagbibigay buhay kaganapan sa kaniyang sambayanan. At nakita natin ang tugatog ng kapangyarihan at otoridad na ito nung kanyang niyakap ang kanyang kapangyarihan sa krus. Inalay niya ang kanyang sarili. Pwede niyang sabihin na tanggihan na, aba, hindi pwede yan na mangyari sa akin. Kagaya ng sinabi ni Pedro, nung marinig niya si Jesus na sasaktan siya, papatayin. Hindi mangyayari yan sa inyo. Pwede na po yung gawin ng Panginoon. Pero, kanyang isinurrender ang authority niya at kapangyarihan upang maipakita sa sambayanan na ang autoridad at kapangyarihan ay maaaring magpakumbaba para sa isang motibasyon na mag-save, na mag-love at mag-offer ng sarili sa sambayanan at sa ikabubuti ng kapwa. Kaya ito ang hamon ng ating ebanghelyo ngayon. At paano natin ito matutugunan? Ang unang pagbasa sa sulat ni Timoteo ay magbabalik sa atin sa consciousness. Malalaman lang natin ang tunay na hangarin ng autoridad at kapangyarihan kung tayo sa katahimikan, inilalagay tayo sa tamang direksyon at inilalagay tayo sa misyon natin na patuloy nating ibigay ang ating sarili at gamitin ang regalo ng autoridad at kapangyarihan para sa ikabubuti ng ating kapwa. Kaya ang ating mga pagbasa ngayon, mga kapatid, ay hamon sa ating lahat na sumusunod kay Kristo. Ang ating mundo ngayon, mga kapatid, ay naiba ang sinusundan. Makikita natin ito sa ating mga lideres. Hindi man natin sila ginajudge. Saan ginagamit ang autoridad at kapangyarihan? Makikita natin ngayon na sila mismo ang nag-aaway-away. Sila mismo ang nag-aagawan ng pwesto. Sirain ko ito, maraming mga trolls dito, maraming mga fake news dito para masira ang bawat isa. At the end of the day, lilitaw at mananalo ang pinakamalakas. Pero mga kapatid, tatandaan natin, oo, dito sa ibabaw ng lupa, ikaw ang pinakamalakas, ginawa mo ang lahat, pero may hantungan ang lahat. Tatandaan natin ang buhay ay maiksi lamang at haharap tayo doon sa kaharian ng Diyos. At ang unang sasabihin sa atin, ikaw ay may kapangyarihan at otoridad nung ikaw ay nabubuhay. Saan mo ginamit? Tama ha? Sige lang. Kaya ito ang hamon sa ating lahat, mga kapatid. Lideres natin ng ating lipunan, ng ating bayan, kahit lideres man ng ating simbahan, palagi nating tatanungin ang ating sarili, Lord, salamat sa napakaganda mong regalo na pinahiram na otoridad at kapangyarihan. Turuan mo ako, Panginoon, na gamitin ito hindi lamang para sa aking sariling kapakanan, na gamitin ito kagaya mo, handang ibigay ang sarili para sa ikabubuti ng aking kapwa. Kaya mga kapatid, saan po natin ginamit o gagamitin
ang autoridad at kapangyarihan na pinagkaloob sa atin ng Diyos para ba sa ikabubuti ng misyon at ng kapwa o para sa ikabubuti lamang ng ating sarili? May pananampalatayang kasing tatag ng senturyon, lumapit tayo sa Panginoon at manalangin para sa pangangailangan ng simbahan at ng sandaigdigan. Ang ating itutugon, mga kapatid, Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang simbahan naway hindi ituring ang sinuman saan man bilang banyaga o waring hindi kasapi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Yaong mga namumuno sa ating buhay sibil, naway ituring ang bawat tao ng may katarungan at pagkakapantay-pantay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Para sa lahat ng mga manggagawang medikal, naway yakapin at protektahan sila ng Diyos habang patuloy na naglilingkod ng may pagmamahal at pagmamalasakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Para sa ating lahat, naway huwag tayong mawalan ng pananalig at pag-asa sa gitna ng pandemyang ito at makatagpo ng lakas upang makiisa sa ating kapwa na lubos na nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Para sa lahat ng mga nagpamisa dito sa pambansang dambana ng mahal na ina ng laging saklolo, ay tupdinawan ng Diyos ang kanilang kahilingan at mga pasasalamat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Patuloy nating pinapasalamatan ng Diyos sa kanyang pagkakaloob sa atin ng autoridad at kapangyarihan sa buhay, at patuloy natin itong ginagamit, alam niya, sa ikabubuti ng ating kapwa. Humingi tayo ng paumanhin sa Diyos sapagkat ang regalo ng autoridad at kapangyarihan ay minsan nagamit natin para isulong ang ating personal na kapakanan, at minsan din ginamit natin ito para saktan ang ating kapwa. Ipanalangin natin sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. At sa iba pa nating mga kahilingan, pasasalamat at intensyon, lalong-lalo na sa mga nakikinig ngayon sa ating misa at ang lahat ng mga naka-online. Ipanalangin natin sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat.